Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone and welcome to another episode of Chill Talks Podcast where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So again, I am your host PJ and dito kami ngayon sa Rusty Cafe sa isa namang matinding usapan. So, nabago yung intro. Babaguin ko yung konti yung intro. So, what's up gamers? What's up gamers? So, ito ang one of the few episodes na may guest ay yung isang streamer, one of the biggest streamers here in Camarines Norte. Biggest and one of the most well-known streamers in Camarines Norte. So, without further ado, Mr. Mariano. But in this case, ang tawag natin is Adobo Sanity. So, Adobo, thank you so much for accepting my invitation sa show na ito. Ano tawag nito? For the benefit of everyone, can you introduce yourself to us? And gaano ka nakatagal nag-streaming? And guys, this is Adobo Sanity and nag-start ako nung 2020 July. Mm-hmm. So, pinakauna kong dun is Mobile Legends. Tapos, ang setup ko pa nun is naka-laptop lang ako, PJ. Kasi, pang online line class ko nun parang kaka-start pa lang ng pandemic. Tapos yun, as a gamer, like nag-start ako ng halos grade 6, like Dota 1 pa, Dota days. Yun dun, kaya naging Adobo yung pangalan ko kasi yung kuya ko is nag-isip ng mga name, ulam daw. Tapos yung iba pinili Binudo, Igado, fried chicken. Sabi ko, adobo na lang sa akin kasi parang paborito ng lahat. Paborito ko rin naman Tapos ayun, halos ayun, nag-start na yung ko dahil parang nakilala ako nila na magaling sa Dota. Ayun, dun, halos nadayuan na namin lahat ng shop dito sa Daet. Nakipag-compete kami tournament and then nakapunta kami sa Talubatib, Taligisay, tapos Naga. Ayan. Kaya naman, ayun, pag na lang adobo, team ulam, ayun yung iba din nila lumalaban. Kasi alam nilang well-known yung na yun, persons. So ikaw ba yung Dota player na yung pang-emo ang buhok na kinakatakutan ng lahat sa computer? Actually, sir, one-sided talaga yung bukod. Tapos may mga bowlers pa kami. May dala kaming mouse, keyboard, tapos mousepad. Yung talagang ready kami kapag compete sa iba. Kasi, pero kung tutusin, buhay pa ngayon ng Dota 1 Nawala ang Dota 1 nabawasan yung Dota 1 players nang dumating yung Dota 2. Pero, nabawasan yung Dota 2 players kasi ang daming broken na champions. Tapos, lalong tumaas yung popularity ulit ng Dota 1. So, ngayon, bakit hindi Dota 1 hindi ka nag-focus sa Dota so nag-streaming ka? Kasi po nung pagka Dota 1 is pagka ng Dota 2 may bagong games na League of Legends. Yun yung sumikat dito sa Daet kaysa sa Dota 2. So nag-focus ako doon, League of Legends muna. And then ayun, hanggang sa nakipag-compete na kami tournament dito sa Naga. Dito pina-produce kami ng Team Zen Extreme. Kami yung nila team kasi kami nag-champion doon. So kami yung representative ng Daet. So kaya hindi ako nakapag-focus sa Dota 2. Dito pala sa pag journey, balik tayo dun sa journey mo sa streamer kasi for sure some of my audiences ay gustong maging streamer kasi technically yun na yung bago ngayong pangarap ng mga bata kasi nung panahon natin ay okay lang 2 years lang naman ang gap natin yung anong gusto mo paglaki, gusto kong maging teacher, abogado. Pero ngayon pag tinanong mo yung mga bata, gusto kong maging streamer. So for the benefit of everyone, ano ang essentials para magkaroon ka ng streaming setup? Kahit yung sa tingin mo basic tools lang na kailangan mong makuha. Kung gusto mo talaga mga streamer, asang priority mo is internet. And then PC. At least mid-gaming PC kasi yun ang mga tips ko sa na kailangan ng mid-gaming dahil pag naggamit ka ng Streamlabs is kailangan talaga doon ng
ng higher GPU and CPU para hindi lag yung stream mo pag pinapanood. And kailangan mo enjoyin yung game, syempre. Dapat yun ang pinaka the best kahit walang nanonood sa'yo, kahit 0 viewers ka, ganun, mag-continue ka pa rin para ma-reach mo yung gusto mong pangarap. Kasi nag-start ako noon is July 20, tapos nung una kong ginawa is nagpapalike ako sa page. Normal, that's kasi normal. wala talaga eh. Alam pag hindi ka nag-grind, hindi ka nagawa ng way is hindi mo yung pangarap mo ngayon. Yung gusto mong gawin na parang sumikat ka. Pero hindi ko pa na gusto kong parang ini-enjoy ko talaga yung game ko kasi ayun, gamer nga ako eh, parang ini-enjoy ko yung game ko. Kaya lang naman naging streamer kasi ayun, sabi ko ba't di ko na lang gawing pagkakitaan yung pagiging gamer ko. Kasi ayun, kaya naman ayun, nakakapag na ako ng sarili kong provide na ako ng sarili kong gusto. Kasi monetize ka na monetize ka na sa mga platform. So usually give or take, gaano kabilis ikaw na-monetize sa platforms mo? Kasi yan ang for sure itatanong ng mga starting na streamers. Kailan ka kikita ng pera? Ano po yan is depende po yan sa grind mo. Dapat consistent ka. Nung ko po is halos last year lang po ata ako, 2020, siguro mga more than almost 2 years akong bago ako na monetize sa YouTube. Tapos sa Facebook, ayun. So siguro mga talagang pag ang inisip mo na gusto mo lang talagang kumita is wala. Pag gusto mong yumaman sa stream, hindi ganun yun. It takes years para kumita ka. Kahit si Doggy, siya 5 years bago siya nag-boom, ganun. Eh ako naman, sabi nung iba is, ba't parang ang bilis mo, ganun. Sabi ko, ang kailangan mo dyan is grind lang, consistency talaga. Kung gusto mo yung ginagawa mo, yun, laro ka lang. May lumapit na ba sa'yo tapos nagtanong, paano ba maging streamer, kuya? For sure yan na makukuha mong questions eh. Meron na. Madami na din siguro. Kasi papansin nila, ayun, na-monetize na ako tapos ang dami kong platforms na ginagamit. Like, strategy mo din yun, Facebook. Sa Facebook ako nag-i-stream, nare-record ko yung stream ko, and then, ina-upload ko sa YouTube, and then sa TikTok. Sa TikTok naman is panghakot ng audience. Yan yung po yung mga, tapos sa YouTube naman is more on tutorials and ayun, dagdag na rin pag na-monetize kasama sa Facebook. Yun yung ginagawa kong strategy as of now. Yun ang parang sinasabi sa'yo. Kasi on my part, dati may nagtanong din sa akin na PJ, paano ba mag-start sa podcasting? Ang una kong tanong sa kanila, nasubukan mo na bang mag-record? Nasubukan mo na bang pakinggan ng sarili mo? Nag-isip ka na ba ng mga topics? Sabi na, hindi pa po. Kailangan ba yun? Sabi ko, syempre, kailangan mo yun. Hindi ka naman makakapagsimula ng isang ganyan pag hindi mo siya trinay. So, I think as a gamer din, nung nag-start din ako nag-streaming din kasi ako a few, I think 5 months lang. Kasi yun nga, parang gusto ko lang talaga mag-stream. And ang na-realize ko dun sa streaming, kailangan talaga ay yung nag-i-enjoy ka sa laro. Kasi never akong nag-stream ng game na ayaw ko. Halimbawa, ang in-stream ko is yun nga, Mobile Legends, Command & Conquer Generals, Red Alert, yung mga ganun pang old sa mga newer generation na audience. Hopefully alam niyo yun. Red Alert, CNC. So far yun ang aking mga games. Then na-realize ko na parang iba talagang respect din for streamers kasi lalo na yung pag-multitask. Ikaw, how do you handle yung pag-multitask mo? Kasi ang hindi alam ng lahat, pag ikaw ay nasa streaming, you have the game at meron ka pang chat, meron ka pang audience interaction. So, paano mo naman nababalance yung dalawang yun? Actually, pag nag-start ako ng una is sa game, and then actually pag sinasabi nilang streamer, yan? Ay, yung yaman yan, ganun. Tapos parang ang dali lang. Pero hindi, kasi ilang hours nakatutok sa yung ring light mo, sa mata mo, ang sakit. Tapos, ayun,
Tapos may sa kabilang monitor, chat. Kaya na-handle ko yung chat kasi naka-dual monitor ako. Sa kanan or sa middle ko is yung pang-gaming ko, which is nandun yung game. Pag nag-Valorant ako, ayan. Tapos sa kabila naman is yung chat nandun. So pag tingin ko, pag kunwari namatay ako dun sa tapos titingin ako sa chat, makikipag-communicate ako sa audience ko kasi yun naman talaga dapat. Dapat nag-interact ka talaga sa audience mo para maging exciting yung game, tapos kung anong gusto niyo yung paggawa sila, yung mga challenge. Ngayon. Nagpo-portray ka ba ng personality sa streaming? Kasi yun ang hindi nagigets ng iba eh. Kasi ang iniisip nila kung ano yung attitude ng streamer sa stream ay ganun din sila in real life. May mga ibang ganun, may mga ibang parang hindi naman nagfe-fake, parang nagpo-project ng ibang energy. Sa'yo, ganun ka rin ba? Na, what's up guys? Na yung hindi mo ina-expect na ganun ang magiging personality mo sa stream. Sa streaming is dapat ka energetic. Tapos yung sa intro pa lang malaman, game na to, parang na agad, G na agad. Dapat ang ganun ka pag nag-i-stream ka. Pero about sa mo, dapat di mo na baguhin yung sarili mo kasi kung ano ka sa stream, dapat yun ka rin talaga. Yung ikaw lang, di mo kailangan mag-fake kasi doon ka mamalay ng tao eh. Pag nalaman nito, kunwari nandito, kilala ako nung fake lang to, parang pangit naman. So be yourself lang. Di mo na kailangan baguhin yung sarili mo kasi ikaw na yung di mo na kailangan igayahin yung iba. True. Create ka ng sarili mo. May iba kasi, hindi na ako mag-name ng streamers. Kasi may mga iba kasing streamers na ginagaya ng iba na over the top na energy. Minsan, yung random na lang nasasayaw para humakot. Alam mo yun, nagpapakwela. may isa nga akong kilalang stream. Di ko alam kung familiar ka dito. Mobile Legends streamer siya. Babae na mas malaki pa yung webcam kaysa sa actual game. Tapos biglang ano tawag yan? Almost 30 minutes ang sayaw. Sumasayaw lang. 15. Parang kilala ko to Alam mo siya. Tapos 15 minutes lang naglalaro. Parang 90% sayaw, tapos 10% laro. True. Tapos yung tipong madami nag-i-enjoy, pinagpipiestahan kasi pinagtatawanan. And actually, people like, yung content creator gusto yun kasi engagement ang nagagawa niya eh. I think active pa ba siya ngayon? Hindi ko parang hindi na hindi ko alam. Nakilala ko siya dahil sa memes kasi mini-meme siya eh. And sa tingin mo, ano ang impact ng mga streamers na yung ginagamit ang kanilang thirst for content? For the knowledge of everyone, pag sinabing thirst, ito yung mapalalaki, mapababae na nagre-reveal ng mga it's either naka-half naked or may revealing na outfit to engage audiences. Ano ang opinion mo sa mga ganong streamers? Sa akin naman is may kanya-kanya tayong diskarte para sumikat. And then wala naman akong against sa mga ganon kasi kung yun yung sa tingin nila is mag-engaging, hindi gawin nila yun. Kasi di naman natin hawak kung anong gusto nilang gawin. Which is, ayun, siguro asset na din siguro nila dahil alam mo naman yung mga tao pag may mga ganon. Parang mapapatingin ka talaga, ganon. Kaya maraming din nanonood. Ayun. Depende na lang yan. Kasi, on the other hand, may consequences yan. Pwede ka mabastos. Dapat ma-handle mo yun. Kasi, pag nabastos ka, sabihin mo. Tapos nainis ka. Tapos ganun yung ginagawa mo, nasa problem mo na yun. Oo. 'Di ba? PJ, kasi pag nagre-reveal ka tapos ayaw mo bastos, sabihin mo, ano nila, ang sama lang ugali. Pero kung gusto mo naman na ka lang, katulad lang ng ibang streamer na walang revealing, tapos nag-excel sila doon, is mas maganda. Yung personality lang talaga. Tapos, anong tawag nito? Yun ang, I agree with what you said kasi karamihan kasi ang sinasabi ay nagsasabi ka lang ng kabastos-bastos kasi bastos kang tao. Ang sinasabi ko lang naman ng argument, madami nagki-criticize kasi once na nag-publish ka ng online content, automatic, open yan for scrutiny, whether you like it or not. And pag ikaw ay isang streamer na revealing, kasi hindi mo kayang dalhin yung ganon, pinipilit mo lang maging revealing, ay mahihirapan ka talaga. Kasi I know, di ko papangalanan because I have close friends na may OnlyFans. I have close friends na may subscriptions na
yun yung content nila. Actually, gusto ko nga interview kasi ayaw nila. So, Okay. tinanong ko sila, so okay lang ba sa'yo na, kasi ang OnlyFans ay most of the time explicit nudes na yan, di ba? Tapos okay lang ba sa'yo na ganun, pinagpipiestahan ka? Sabi niya, it's just a picture, tapos hindi naman nila ako nakakawakan, titingin lang naman and I'm earning. Sabi ko sa kanya, okay, that's fair. Basta kaya mo, yun nga, like you said, tanggap mo yung consequences. I think that person earns almost $100,000 per month. Wow. Kaya sabi ko mag-OnlyFans na lang ako. Kasi hindi biro ang earning sa OnlyFans. Na there's so many forms of content na ang dami kasing fetishes ng mga tao. Diba? You can kahit sino pwedeng meron nga, kilala mo si Nico Cado Avocado? Ay, hindi ko pa na... Pero pa narinig mo yung pangalan. Oo, sir. YouTuber siya na mukbanger na kung tutuusin sa mata ng karamihan ng tao hindi kagwapuhan pero ang daming OnlyFans. So parang disclaimer hindi ko po kayo in-encourage na mag-OnlyFans ha. We're just sharing na as long as you're comfortable, kaya mong bitbitin yung consequences sa action mo, then go ahead. And sa tagal mo na sa streaming, ano ang pinaka pet peeve mo as a streamer na nakikita mo sa ibang streamers? Yung naiinis ka talaga pag ginagamit nila yung ganung mga tricks sa kanilang streams. May ganun ka ba? Pag ginagaya nila ako, sir, ganun? Hindi man. Yung mga pet peeves mo, yung mga hindi mo trip na mainstream na ginagamit ng mga streamers. Okay. Siguro yung yung kaya naman sinabi mong nga, di kasi ako gumagamit ng ganun eh. Para sa mata ng iba is parang gagawin nila yung hindi nila dapat gawin as a streamer kasi pangit yun. Pero pwedeng nilang gamitin nyo yun para sa'yo sa ibang way, ganun. Tapos pag malaki sa mga friends nila, tapos pag mayabang, ganun. True. So kaya, ayun yung isa sa mga ayaw ko kapag nag-i-stream ako. Kasi dapat pag pinapanood ka ng iba, hindi lang kasi may tayo niyan eh. Kapag nasa online na yan, nandiyan na yan, di na yun maalis. So, gusto mo ba makita ng pamilya yung mga ganun? Ayun nga. Diba? True. Diba? Hindi. Tapos, gusto mo bang maano ng mga, kunwari may girlfriend ka or boyfriend ka. Pwede na lang gamitin. Ganito yung pala yung girlfriend mo, ganun. Oo. Ang pangit. Nagbibenta naman. Grabe mo ng pangit. Ganun. Hindi naman sana. Pero yun na nga, yung sinabi ko, yung consequences. Para sa akin lang naman, opinion ko yun. Okay. Kasi aside doon sa nasabi mo kanina, parang sa akin ang pag nanonood ako ng isang stream, ang pinakaayaw ko talaga, cute siya nung una, kuwela siya, pero eventually nung marami nang gumaya, yung nagvo-voice changer, na nagiging super tinis yung boses. Na hindi yung parang nawawala yung immersion ko sa stream. Kasi parang papangalanan ko na Chooks TV, effective yun sa kanya kasi parang isa siya sa mga nagsimula nun, di ba? Kasi parang I think, kalimutan ko yung interview niya pero parang para matakpan yung accent niya, yung dialect niya, kaya siya na ganun. So doon siya nakilala, pero eventually marami nang gumaya na walang personality ni Chooks pero yung boses lang ni Chooks ang ginagaya. And maraming engagement, pero I don't know, parang altering your voice too much, nawawala yung immersion. Kasi minsan may mga trends talaga sa streaming na pag ikaw yung huli ng gumagawa, nakikisabay ka na lang sa uso. Parang medyo off na yun. Kasi di ka na mag-ano doon Excel kasi may gumaya na. Saka may cut na. Walang originality. Walang originality, yes. So, pag nag-stream ka is originality dapat nandyan. Kung ikaw yung kapag nakakapatay na yung nag-shish, ganun. Saan ang galing yun? Lagi ko siyang naririnig and to be honest, sorry hot take, nagkikringe ako na may kausap ako, one time may kausap ako, bigla nila magsasabi na, grabe naman nung post na to, sheesh! Sabi ko, napatingin na lang ako. Hindi na ako nag-side comment kasi syempre parang nakikita rin naman sa streaming. Pero as someone na mas babad, ano ang pinagsasabi mo sa nanggaling yun? I think narinig ko yun galing from US yung expression nilang ganon. Kapag kunwari is na-clutch nila yung or na
epic comeback nila yung is yung sinasabi na, sheesh! Oo. Parang ang ganda pakinggan din na nakaka-boost kapag yung kakampi mo or ikaw, sinabihan ka nun, tapos naubos mo yung, kunwari sa Valorant, yung naka-ace ka, or sa ML is, nakapatay ka ng 5, yun. Excited na, sheesh! Ang gandang pakinggan, parang cheer na rin yun. Siguro sa ganung konteksto, okay siya pakinggan. Pero yung gagamitin mo sa day-to-day conversations, parang, parang pangit. diba? Kasi salita ko doon. Kasi may mga language kasi sa gaming na hindi mo pwedeng gamitin sa real life, hindi. halimbawa, Poggers, PogChamp. Titignan ka lang ng iba. Ano pagsasabi ng batang? Hindi mo, lalo na sa sa mga medyo na oldies, hindi na yun hindi sa na kanila. magigets yun. Pero speaking of, hindi naman oldies, pero kanina nabanggit mo kasi yung sa family. Ikaw, how was the feedback ng mga nakakakilala sa'yo nung nagsimula ka ng streaming? Actually sa pag-start ko ng streaming is medyo hindi sa family ko is hindi medyo yun maganda kasi unang-una sabihin yan sayang lang yun sa kuryente. Kikita ka ba? Hindi pa naman sa ganun po kasi hindi nila alam yun yun sa parents ko. Tapos ayun, sayang lang sa kuryente, ibababad ka dyan, ganun. Tapos ayun, medyo hindi naging maganda sa akin kasi nga nagbababad ako doon instead of may gawin ako sa bahay or pero di ko naman pinapabayaan po sa bahay kapag inuuna ko muna yung house chores tapos school bago ako mag-game para naman yung Pero yung sabihin natin about practical or critical is hindi talaga practical yung talagang bababad ka sa ganun. Kasi alam mo naman yung bilis ang mahal ng kuryente, ganun. So, yun yung considerate. Pero nung medyo nagpi-paid off na ako sa streaming, ayun, siguro nawala yung pag sa akin, pagpigil, pag streaming, ayun, sinusupport na nila ako. Ayun. Kaya naman, pag ko nung dati naka-laptop ako, tapos ang ginawa ko dun sa laptop ko is binenta ko siya. Tapos nag-build ako ng sarili kong PC. Sabi ko, talagang gusto kong mag-stream. Kasi nung naka-laptop ako is hindi kaya ng Streamlabs, OBS, kahit na mataas yung ko. Ayun, nag-build ako ng sarili kong PC na worth 70k. Oh, nice. Okay na yun. Tapos yung ko is sarili kong build RTX 2060 Super naka Ryzen 5 3600 which is nag-isip ako ng 1 month bago ko siya binili. Yun, ganun katindi ko pinaghandaan yung tapos binil ko na ng sarili ko. Pero nanibago ako kasi yung pag-build ko is ibang-iba yung tinuturo tapos yung mga piyesa talaga sa school. So ayun, more on YouTube na lang tapos sariling paano ba ito ikabit, ganun. Tapos pag-build ko nun, ayun, nag-start na ako. Nakita ko yung difference ng maganda yung PC sa hindi. Kasi mas nag-excel ka talaga pag wala ka nang problema about sa PC mo. Hindi na ganun lagi. Tapos ang ganda pa ng ng monitor mo, ganun, naka 165 Hz, naka dual monitor ka. So ang una-una talagang pag nag-streaming ka is tools. Yun talaga unahin mo. Yun. Anong tawag nito? Na-imagine mo ba yung sarili mo na kasi pinanood ko yung iba mong mga streams, hindi ikaw yung streamer na kada salita mo may papalakpak, may sisigaw. Hindi ikaw yung hindi ikaw yung out of nowhere na lang puro sound effects kasi may mga ganun parang it catches the attention. So on your end, paano mo na-maintain yung attention ng audiences mo? Kasi I think as a streamer, yun ang pinakamahirap na makuha mong makuha mong quality. So, paano mo siya na ginagawa? Of course, yan ang kung anong game kailangan mong mag-provide or kailangan mo nang alamin kung ano yung games na mo. Enjoyin mo yon, tapos mag-share ka ng knowledge sa kanila. Nag-start ako ng stream ML muna and then sunod Valorant and then sa Axie, Infinity. Diyan ako mas nag-boom sa YouTube and Facebook. So,
yung strategy ko and knowledge na gustuhan nila. Kasi puro ano ako dun eh. Bawat galaw mo, kailangan mong, ay, ganito, parang ano siya, play of chess. Yun. Kaya pinapanood nila kasi hindi nila malaman yung strategy na binibigay mo. So, ayun, hindi nila alam yung strategy paano manalo sa ganong team like BBP. So, ayun, pinapanood nila ako. So parang informative siya at the same time, Yes. engaging. Yun ang approach mo. Oo. Informative and entertaining na rin. Kasi kapag natalo ka, ayun, yung reaction time mo, makakita nila, ay, ba't ganito? Tapos natatawa na lang sila kasi minsan, pag nag-critical yung kalaban, mapapatayo ka talaga, mapapa-walkout ka. May, as a streamer ba, alam mo, kasi iba ang environment pag ikaw ay nagre-recording, iba din ang environment pag ikaw ay live talaga. Do you fake your reactions? Ay, no. May ganun ba? Kasi may iba kasing, hindi naman siya streamers dilemma. May iba kasing streamers na super, anong tawag niyan? Napaka-critical ang tingin nila sa sarili nila na dapat every moment may heavy reaction, tapos parang pag sa tingin nila na hindi sila masyadong nagre-react, parang nagiging to the point sila. nagiging exage na masyado. Di ko alam kung bakit ganun, pero nafe-feel naman yan ng audience kasi if natural ang iyong reaction sa isang game or hindi eh. Sa akin po, Sir PJ, is binabase ko yung reaction ko dun sa game. Which is, kapag nakaka-kill ako, ganun din yung reaction. Pero pag nasa game na ako is seryoso din yung mukha ko. Pero pag tayo naman nagpapataway ako, syempre, ano ka rin. May oras talaga. So talagang natural talaga. So, natural ka lang. Depende talaga yun sa perspective kapag naglalaro ka na yung reaction mo. So, parang hirap, para sa akin ang hirap pikain ng mga nakaka-off nun. So, natural ka lang dapat pag nag-i-stream. Kasi, at the end of the day is, ikaw lang din yung sarili mo. Dapat maging originality. Kasi mahirap yun eh. Isipin mo pa yun. Uy, dapat ganito pala. Parang yung kinukumpara mo na yung sarili mo sa ibang streamers na hindi naman maganda siya kasi ang lalabas niyan, pag nasobrahan ka naman sa pagkumpara mo sa ibang content creators, lumalabas, wala ka na talaga originality kasi sinasama mo lang eh. Pero ikaw, sino ang mga nagiging inspiration mo as mga streamers? Kasi even though hindi mo sila ginagaya, pero since tinitingala mo sila, certain may mga mannerisms sila na parang nakaka-catch up mo. Of course, sa international is si Wardell sa Valorant, which is siya talaga yung favorite kong streamer nung una kasi nga mahilig siya doon sa operator, which is yung sniper. Tapos pag nakakapatay siya, sobrang sobrang ingay niya kapag And then doon ako na-inspire mag Valorant din. Syempre kailangan natin yung inspiration sa ibang streamer. Lalong-lalo na kaka-start mo pa lang, papanoodin mo sila. Ay, ang ganda. Parang ganun. Parang gusto ko din maging ganun. So nakaka-inspire talaga yung mga ibang streamer na yon. Katulad niyan nila Tense, Shroud. And dito naman sa atin, ayan, nandyan sila Super MJ, ganun. Tapos lalong-lalo na si Gian Sanity, which is nag-represent ng natin, ng Philippines sa games ng Valorant. So ayun. Tapos sa Accident, syempre, meron tayo dyan mga favorite na streamer na malalupit. Kaya Pero naman, ayun. Speaking of Axie, sa hindi nakakaalam, di ba dati, hype na hype ang Axie sa mga prices. Pero ngayon, I think pwede ka na makabuo ng solid na team for just 1,000, 2,000 pesos. So, how did you react? At bawa, lalo na sa community nyo na laki ng binagsak ng SLP prices nun. Which is, sa SLP kasi is may strategy din yan kung paano ka makakabawi or paano ka mag-earn. Which is, kapag nananalo ka nga sa game, sa Axie is magkakaroon ka ng SLP. And yung SLP na yun, nasa token is may value. Tapos yun, kapag nagbenta ka naman ng, kung wala rin ngayong value is 0.22 ata. So, wala pang piso, di ba? Sobrang layo. So, ang ginagawa ko dyan is dati, iniipon ko. So, nung nag-reach siya ng 5.5, nakabenta ako ng SLP doon, 5.5. So, hindi ako yung tipong every month
magpapapalit ng value ng SLP. Hindi. Ako, naghihintay ako na tumaas yung SLP. Kasi yung iba naman kasi, kaya sila nalulugi or kaya siya nagre-react ng ganun kasi benta sila ng benta ng mababa yung value. So, tagal kong nag-Axie Infinity, isang beses pa lang ako nagka-cash out doon, which is 100 plus din yun. Pero yung puhunan ko noon is nasa 80k sa isang team na yon. Sobrang taas pa noon kasi yung value ata noon is nasa nasa 9. Oo, mataas Sobrang taas kasi yung pinaka highest value ng Axie is nasa 17 point plus ata yun. Almost 20 pesos. So, kaya nag-boom yung SLP tapos pasok na rin ako doon. And then, ROI ko noon is ayun, pagbenta ka nung na yun, simula ng 5.5 is 100 plus talaga. Oh, not bad. Malaki. Tapos And then, inikot mo na lang siya ulit. Hindi ko siya ininvest ko siya ulit sa other platforms and nagbili ako ng token sa ibang like BTC, ganun, investment lang talaga. Tapos yung the rest ng SLP ko is inano ko siya sa RON para mag-farm ng RON. Yun. Kaya naman kahit hindi ako mag-earn ng SLP, nag-aano naman ako ng RON token. May alternative ka. Yes, may way ako. So, ang baba ng value ngayon. Super laki. Oo, super laki ng binaba. Hindi ako nagbenta ngayon. So, wait tayo. Patience talaga. Pag ka sa crypto, patience talaga. Nagkagandahan lang sa Axie is matututo kang mag-crypto. Which is, alam natin, cryptocurrency is more on investing and then taking the risk, syempre. Pero pag nag-start ka ng crypto is wag ka muna mag-trade. Yan lang ko. Oh, true. More on trade, ka muna, holding or invest ka muna ng isang token tapos wait mo kapag tumaas. Pero kailangan mo rin ng technical analysis and fundamental analysis para pumasok sa crypto. And usually lahat naman yan nakukuha lang sa YouTube eh. Actually kung tutusin, lahat ng fundamental skills na kailangan ay kaya mong kunin sa YouTube kung tutusin eh. Kahit nga coding, programming, streaming, investing, stocks, lahat. Actually, natutungan ko ng stock exchange sa sa YouTube lang eh. Kung paano mo mape-predict kung kailan tataas ang isang Yes. My God. So, naiba na tayo. Hindi na tayo gaming. Hindi na tayo sa streaming. Pero, nabanggit mo kanina na marami kang platforms, di ba? So, usually, anong pinagkakaiba ng mga comment sections ng Facebook, YouTube, and TikTok based on your experiences? Kasi for sure, iba-iba yan eh. Sa Facebook is live streaming kasi ako doon, more on recording. So, yun yung real time na comment nila. Sa YouTube naman is yun yung tipong nakipag conversational sa akin kung paano dapat gawin dito, ganyan. Nag-hit silang tips. Ayun, sa YouTube yun, sa mga comments nila. Tapos, ayun, maganda lang sa YouTube kasi nagpapag-giveaway din ako doon. Tapos, ang dami kong friends na kilala. And then, ayun, natutulungan ko sila sa mga nila. Gusto nilang makuhang advice. And then sa TikTok naman is more on yung mga viewers ko is panghakot lang. Minsan nagtatanong sa yung Facebook page, ganun. So, hinahanap nila kung saan ako Dinadala mo na lang. Dinadala ko na lang sa Facebook ko. So, yun yung strategy ko kapag nag-ano. So, mukhang kailangan ko nga mag-set up ng TikTok ha. Kasi actually ay madaming nagsasabi din sa akin na bakit daw wala akong TikTok. Na kung tutuusin daw, alam mo yun, yung mga nakikita mo sa TikTok na may microphone na ganito, may camera, tapos magbibigay ng inspirational quote. Sabi ko, parang ayoko, alam mo yun, hindi ako comfortable sa harap ng camera when it comes to that kind of content. I think Sir PJ is yan, sanayan lang din. Yes, sa totoo, yes. Sa una, mahiya ka, tapos eventually, ayun. True. Ay, okay din pala, makita yung sarili ko sa ganun. Tapos, yung reaction nila, makita mo, tapos yung kausap mo sa podcast, ayun, makita rin nila. So, mas magandang engaging yun para sa ayun nga. Sa'yo. Kaya naman kailangan mo na bumili ng ayun nga, iniisip camera, ko nga eh. Pero I think darating na lang dyan. Parang, basta hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na yung nakikita mo sa YouTube na may microphone na ganyan na kung mahal mo ang isang tao dapat ganun. Sabi ko, no. Ay, parang I don't have
I don't have the expertise. Parang ganun. Imposter syndrome na ba't ako magsasalita ng motivational quotes sa isang platform na alam ko sarili ko na kahit ako kinokontra ko minsan. So, ganun. So, parang hinahanap ko pa yung boses ko. Kasi actually dito sa podcast, comfortable na ako eh. Parang I met so many people. I met some of my audiences before na nag-i-enjoy ng ganitong conversations lang. Pero, syempre, sometimes you have to innovate. Napapabuntong hininga pag inisip ko kasi yung TikTok. Pag inisip ko yung TikTok, pero sige, darating tayo dyan. I'll take your Abangan ka yan. I'll take your suggestion. Magpo-post na lang ako na, guys, May TikTok na tayo. Ay, papromote ko agad. may TokTik na po ako. Yeah, pero, regardless, tanong ko lang kasi, di ba, before kasi ang sabi ng mga tao, pag gusto mo daw talagang yumaman, gusto mong mabilis ang growth mo as a streamer, dapat Mobile Legends lang ang gawin mo. As in, Mobile Legends lang. It's either diamond giveaways, every stream, Skins. So usually, ba't hindi ka nag-stick sa ganun? Bakit hindi ako nag-Mobile Legends? Kasi ano yan eh, depende yan sa perspective mo, tapos kung saan ka masaya, dun talaga yan eh. Kung masaya ka sa Mobile Legends, di mag-Mobile Legends ka, hindi lang yan. Kasi mapapansin ng audience mo, kasi kapag naglalaro ka, wala yung excitement, wala yung ganon, which is, wala din yung pag, kapag nag-i-stream ka kasi, pag nag-i-game ka, kailangan mo alamin kung saan ka mananalo, saan ka magaling, early game ba, pag even draft or pag picks ng mga hero, dyan mo malalaman kung talagang motivate ka maglaro. Kasi pag nag-game ka, ibig sabihin, alam mo dapat yung kung anong nilalaro mo, yun yung fundamentals mo, and then kung paano mo ma-execute, paano ka manalo, nandyan yun na yung draft or pag-pick mo ng mga hero, and then sunod niyan is early game, anong gagawin mo, mid game, tapos late game. Ayan. Kaya naman hindi ako nag-Mobile Legends kasi masyado ng sobrang dami na din nag-i-stream ng Mobile Legends. Actually, and then ayun, yung nag-boom yung Valorant, is kakaiba kasi siya yung Valorant. May mga skills, tapos ang graphics, ang ganda, ibang-iba dun sa, sabihin natin CSGO or SF, Special Force, ganun. Hindi naman ako more on the FPS, pero sobrang ganda lang kasi nung Valorant ngayon, which is sobrang dami na nag-stream. Kaya naman nag-Valorant ako, tapos Axie. Kasi, bakit hindi naman ako mag-Axie? Kasi play to earn siya eh. So, nagpi-play ka na, mag-earn ka pa. Saan ka pa? 'Di ba? So, pinagkakitaan ko na rin yan. At the same time is, nag-gain na rin ako ng knowledge about, crypto. Ayun. So, much better na mag-expend ako sa invest kaysa mag-iwaldas ko yung pera ko kung saan-saan. Hindi ko naman sa inano ko kung ibili ko ng ibang bagay or ipag-inom ko, ganun. So, much better na yung secure yung future pagdating sa ganyan. Para in terms pag nagka-emergency ka, ganun. Or mag-pray ka ng properties, ganun. Mas maganda kasi long-term investment talaga eh. Kasi, yun nga. Marami kasi nag-i-expect na gusto mong yumaman, mabilis, Mobile Legends ka. Kasi automatic, parang guaranteed audience siya eh. Nasabi ko yun kasi lately sa Facebook, madaming nilalabasan ng mga streamers na US actually, mga Americans na ang ini-stream nila is Mobile Legends. Kasi alam nila, may demographic. Yeah. May nanonood ng mga Pinoy na, nagmo-Mobile Legends, Americano, tapos dumadami yung audiences nila. I know someone na, anong tawag nito? Ben O Gaming ata yun. American siya, tapos nag-stream siya ng Mobile Legends. Ang viewers niya talagang nag-50k usually, pero pag naglalaro siya ng Rust, halos 5 viewers lang, 3 viewers, wala talaga. So talagang nag-focus siya sa Mobile Legends. Pero that's beside my point. Na-curious ako sa, diba, streamer ka, content creator ka, nagkaroon ka ba ng creator struggle na kung saan naglalaro ka ng game, pero iniisip mo sa sarili mo na, what if ilaro ko to sa stream? Nagkakaroon ka ba ng ganun? Or do you still play games na ikaw lang mag-isa? Hindi. Hindi ko na na-encounter kasi kung ano talaga yung ginigame ko is yun lang talaga, nakafocus ako dun. Kasi mahirap yung multiple games ka, nakafocus.
malilito yung viewers mo doon. And then ikaw rin at the same time kasi hindi ka kung ano yung update. Syempre nag-update tayo bawat game. So hindi ka makakasabay kapag competitive player ka ganun. Kaya naman kung ano yung ginigame ko sa real life, yun din ang ginigame ko kapag nag-i-stream ako. Okay. Pero may mga plans ka ba na mag-stream ng games na yung mga alam mo yun, mga usually hindi alam ng mga tao. May mga ibang nag-stream ng, let's say, may nag-stream ng Pokemon, may nag-stream ng God of War, ano pa ba, Devil May Cry. May mga ganun, may mga times bang napaisip ka na ganong series, gagawa ka ng series na ibang games naman aside from Axie, Valorant, and ML? Wala. Kasi unless is na-enjoy ko yung game na yun. Pero as of now, wala pa. Pero kapag na-try ko yun, kunwari pinatry ako ng friends ko or ganun, na-enjoy ko, why not? Diba? Oo. Kasi ano din yun another opportunities for me and for them kasi makaka-share ako ng knowledge about that game. Parang tutulungan kami. Katulad sa Axie is nagbibigay nga ako ng tips and nagko-coach din ako doon. Pagkatapos ko mag-stream ng Axie is pumupunta ako sa Discord and pumapasok sila sa Discord and then tinuturuan ko sila. Ako yung coach nila. So ayun, nagkaroon ako dati ng mga members, pasok silang lahat. Sobrang kasi di ko na-expect na makakagawa ako ng ganung community sa Discord kasi sobrang dami, almost 1K atang members yun. Wow, dami. Yung pumasok ko doon. And then pero yung consequences naman doon is puyat ako lagi kasi sobrang halos umabot kami ng 4 AM ata noon kasi nag-stream ako usually 8 PM onwards pero laging late mga 11 and then pagkatapos ko pa noon nga nagko-coach pa ako noon. So ayun, medyo sa time lang talaga tas and then yung sunod-sunod na parang sabi ko hindi ko na kaya kasi kulang na ako sa tulog, sabi kong ganun. So ayun, ngayon di na ako nakakapag-coach pero yung mga tinuruan ko is nandyan pa rin. Ang ganda. Naghihintay na lang. Oo. Pero ngayon magpapasukan, na-force mo na ba ang sarili mo kung paano mo i-manage ang time mo as a student and your time as a streamer? So ayun, medyo syempre ang strategy ko niyan is sa umaga is school and then gabi is stream ako ng limited na lang yung oras ko. Mga 2 hours na lang ako niyan makakapag-stream and then edit yun pa 1 hour or 1 hour. So ayun, yun yung ko para maging consistent kasi pag nag-stream ka kailangan ng consistency. True. Pag wala yun, wala rin yung pinaghihirapan mo kahit 100k followers ka pa or 1M, wala yun kasi nga hindi ka na active So pag di ka naka-active, wala na rin. Hindi na rin active yung viewers mo. Lilipat sila sa ibang streamer na active kasi wala na silang mapapanood Kasi usually sa mundo ng internet, 1 week ka lang na hindi nag-post ng content. Parang equivalent na yun na isang taon ka nga wala Yes, kahit nung sa YouTube ako is everyday ako nag-upload. Everyday ako nag-upload, everyday ako nag-edit. So kapag di ka nakapag-upload sa YouTube, magbabago ang algorithm nila. So mawalan ka ng viewers. Hindi ka na marirecommend sa mga... Hindi na. Kaya naman kailangan mo ng consistency, pinakamahalaga. At yun ang mahirap ngayon pag magpapasokan. Kasi pag nagsabay-sabay lahat, pero kung tutuusin, if you have given the opportunity na madami ng viewers ikaw, consistent na ang earnings mo, do you plan to do this full time? Why not? Kasi nag-enjoy ka So yun lang naman basically ang pinaka pag nag-enjoy ka and nakaka-earn ka and feeling mo sapat and sobra pa and why not mag full-time job? Pero sa akin kasi is hindi pa naman ako ganun para mag full-time and kaya naman nag-aaral pa rin ako para naman in case lang na maging okay ako dito sa ganitong nag-enjoy ako tapos nag-earn pa ako, why not mag full-time? Pero paano ko lang naman hobbies kumbaga. So di ko naman kailangan masyadong magbabad or dahil hobbies ko lang naman to. Kasi may mga iba na
alam mo yun, makatikim lang ng konti. Yumayaman, nakaka-earn ako ng 15,000 sa wala na, binibitawan na nila lahat. So parang, hindi rin practical na if you are putting all of your eggs in one basket, kasi pag nahulog yung basket na yun, wala, nga ka na, di ba? And ito, nakalimutan ko itanong sa'yo, naalala ko lang. Ano ang take mo sa term na gamer? Ikaw, ano ang definition mo ng isang gamer? Para sa akin, as a gamer ka is dapat enjoy mo yung game and then pero wag mong pabayaan yung pag-aaral at sarili mo. Kasi hindi dapat laging naglalaro ka. Kailangan mo yung personal life mo is maayos din. Unang-una sa bahay nyo, tapos school. And then ayun, pwede ka na maglaro. Hindi mo ito dapat gawing ito na yung pinaka-goal mo, gamer ka lang, hindi. Kasi dapat meron ka ring ibang ma-experience, mag-explore. Katulad nitong ginagawa ko kasi nag-i-stream ako at the same time, ayun, yun yung naging opportunity ko kasi pumasok ako ng tourism ambassador, nag-modeling ako, tas naggawa kami ng film sa which is kami yung best film pa. So, ang daming opportunity, hindi lang as a streamer or gamer. Kailangan mo And then, kasunod pa nun is nag-shoutcaster din ako ng ML. So, yung recent event dito? Sa SM. So, ayun yung opportunity. Huwag ka lang maging smart, gamer. And at the same time, secure your, financial. So, yun yung pinaka-advice ko. Okay. And then time management and consistency talaga as a gamer. Good. Kasi madami akong kilala na pag sinabing gamer daw, dapat maraming alam na games. Hindi daw yung naglaro lang daw ng Mobile Legends, ang label na nila gamer na. Kasi ang argument ko naman, at least gamer ibig sabihin naglalaro ka ng games. So siguro kahit yung papa ko na naglalaro ng pure lang na Candy Crush. Siguro. Hindi ko sabihin natin ko ng game pero dapat alam mo talaga yung essence ng game na hindi lang yung isang game lang. As in, ako as of now sa ko ngayon, ang dami kong games na nalaro. Which is simulan na natin sa Dota 1. Bukod pa dyan, yung pinakaunang-una, Zuma. Yung Zuma, Candy Crush, Tekken, ayan. Yun yung yung kung ano yung trendy na game, parang nasundan ko siya. Dota 1, tapos nag-League of Legends, nag-Point Blank, SF, Dota 2, and then Axie. Sobrang daming game na napagdaan ko as of now. Kaya naman yung diyan papasok yung game game sense na sinasabi pag nasa game ka. So yun yung hindi mo babayaran talaga. True. Kasi parang iba rin ang instinct kasi ng gamer. Kasi pag hindi ka gamer pero may alam ka lang sa games, usually pag na-present ka ng isang game, magtataka ka bakit ganito, bakit ang hirap naman ito. Pero usually pag gamer, hatagan mo ng bagong laro, ang una nilang gagawin ay yung controls. Once na makuha nila yung controls, okay na Okay na. Parang basic na lang to. Ganon. Katulad nitong ML, nung lalaro ko ng League of Legends. Kasi sila parang copy-paste lang ng ML True. Halos lahat copy-paste lang. Kaya naman Kaya kinakasuhan ng ML Kasi nga, galing siya sa League of Legends, tapos naglalaro ako doon. At the same time, second sa pinakamataas yung rank, which is yung Grandmaster. So, paglaro ko ng ML, nabadoyan ako ng una. Kasi nga, parang copycat naman to. So, kaya naman hindi ako nakapag-focus sa ML nun. Kasi nga, copycat. So, ayun. Ang ginawa ko na lang is, nagbahanap ako ng PC games na gusto kong laruin. Ayan. Kasi kung tutusin ng ML, kahit sabihin mo pang copy-pasted yan from League of Legends, naging mainstream na siya. Actually, naging mainstream na siya sa Pinas Kasi nag-SEA Games na siya. Oo, nag-SEA Games na tayo lagi yung champion. So parang na-solidify na ang ML as an industry dito sa Philippines na actually kahit dati nga sabi ang Wild Rift daw tatalo sa ML pero kaso hindi. It never happened Kasi iba yung strategy ng ML kapag ginagawa nilang sa social media strategy, may pa-tournament sila, may MCL game sila,
which is every week yon sa Saturday. Ayun, yun yung At yung mga malalaking streamers, talaga pag kailangan nilang i-sponsoran, talagang ini-sponsoran nila for ML. I think, sino yun? Sino yung artist? Yung humigop ng sabaw ng hotdog? Sino nga ulit yun? Sino yun? humigop na hotdog. Sino yun? Sinong artista yun? Babae. Andrea Brian. Andrea ba yun? Briantes. Yung uminom ng sabaw ng hot. Ayun. Actually, kumukuha sila ng ganun, di ba? May music video sila na nag-i-involve ng local artists and streamers. So, parang, yun yung ginagawa ng ML na hindi kayang tapatan ng League of Legends Wild Rift. Even though, personally, Wild Rift is a much more visually, mas maganda ang Wild Rift graphics. Pero nag-stop ako sa League kasi ang updates niya super laki. Laki ng So, yan yung advantage ng ML kasi lahat ng halos kaya kasi ng phone ng ML. Oo, true. So, kahit nasa bundok ka pa may nag-ML. Kaya naman sobrang daming viewers kapag may nag-ML na sobrang din. Thankful rin naman na may ML dito kasi nabuhay yung mga gamers. Nagsilabasan yung mga kasi dati ang gaming natin pag kilala ka lang sa computer shops Kung tutusin, ang ganda ng streaming na nagsimula ang streaming sa konsepto, hindi naman actually yung history, pero yung idea ng streaming na, pwede ba wag nasa computer shop ka, nag-i-enjoy kang manood, di ba? Tapos eventually, nanonood ka na sa ibang mga tao, sa ibang screen. So, it's fun. It's actually fun. May nagsabi nga sa akin dati na, normal, okay lang ba na 3 lang nakikinig sa'yo, 4, pero sabi ko okay lang, kahit nga isa lang nakikinig sa akin, okay na Actually, Sir PJ, nung kaka-start ko pa lang, isa lang, okay na ako. Hanggang sa na-reach ko yung 1K viewers sa Axie. Sobrang thankful na ako. Kasi kahit ako lang, physically, pag naglalaro kasi, wala ka naman talagang audience. Pag kunwari, ka lang, as a gamer, hindi ka pa nag-i-stream nun. So, yun lang yung bonus na lang yung viewers para sa'yo. Kasi maglalaro ka rin naman. So, mag-share ka na lang ng knowledge. Kasi 1K viewers, isang auditorium na yan Imaginein mo na lang yan. Naglalaro ka lang, tapos 1,000, isang buong auditorium manonood sa'yo. So, parang hindi pa yun masyado nakikita ng iba. Na hindi familiar sa streaming scene. Nakala nila, 1 lang yung nabunod. Maliit lang yan. Actually, hindi. Ikaw, Adobo Sanity. Ikaw, Adobo. Ads. Anong tawag nito? Ano ang nakikita mo pang growth sa'yo as a streamer? Any more content na gusto mong i-explore? Games na gusto mo pang tahakin? Kasi I think, let's face it, minsan nakakapagod din pag puro ka na lang Axie, Valorant, diba? Actually, nagiging dull siya pag lagi mong ginagawa. So, paano mo nire-refresh yun para hindi ka magsawa sa isang laro? Nagpapahinga ako. Nag-explore ako ng ibang game, and then at the same time, pag alam kong tilted na ako, exhausted na ako, tapos na ako mag-edit. Ayun, ang ginagawa ko is explore ako ng game, bagong game, tapos nag-exercise ako para ma-refresh, and then gawa ako ng tutorial katulad yan sa Mobile Legends. Yung last ko is paano mag-top up yung paggawa ng diamonds. Diamonds, tapos so yun yung pwede mong gawin sa gamer para may variation ka ng konti. Hindi lang yun yung kasi pag paulit-ulit nakakasawa. True. Yun yung pinaka tapos hindi lang sa nakakasawa, nakaka-stress din. Lalo na pag axing mo kasi more on yun instinct and prediction sa Axie, kaya naman sobrang daming na-stress din sa Axie pag nag-critical yung pag hindi mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Talaga shit happens talaga pag sa game. Ayun. True. Ang pinaka nakakalungkot lang sa gaming industry, even though sabihin na natin maraming tumitingala, madaming madaming nagugustuhan, pero at the same time, sa tingin mo ba minamaliit pa rin ngayon ang mga streamers? Sa tingin ko sa based on my experience, wala pa naman sa akin nagmamaliit. Pero ang siguro nagmamaliit lang is yung nakikipag-compete sa'yo, yung kapwa mo, streamers, ganun. Parang, okay. Ganun. May ganun? Opo, may ganun yun.
ay masikat pa ako dito, ganun. O, maki-experience mo yan. Tapos, sa una mo is, yung iba sa'yo, sasabihan ka pag nag-stream ka, ay, feeling ano lang to, feeling pro lang to, mga ganyan. Ma-encounter mo yan pag nag-stream ka kasi bago ka pa lang from start to bottom, wala kang pangalan. Tapos, yun yung pinakamahirap doon. Sa una talaga, sobrang hirap. At, so, kailangan mo dapat, ma-overpass yung mga ganong experience. Masanay ka na hindi lahat is gusto ka kapag nag-stream ka. Kasi sabihin, ay gaya-gaya lang to, ganyan. So, ayun. Pero kung tutuusin, nakaka-apekto yun sa laro, lalo na kung live, live ka. Sobra, nakaka-apekto yun sa laro. Na-stress ka talaga. Kasi isipin mo pa yan. Mawawala ka sa focus mo. Oh, true. So, pag ganyan, minsan, nung una, napapatulan mo kasi hindi mo pa, hindi ka pa sanay. Pero nung sunod na is, magpapasalamat ka lang kasi ang dami mo ng bashers. Actually yun, pinapatulan mo ba? Paano mo sila pinapatulan? Kasi, mapapansin nila kung naapektuhan ka ng comment nila At pag naapektuhan ka, mas mag-i-enjoy silang i-antagonize ka. So, paano mo i-handle yung ganun? Yung ganun is, tinatawadan ko lang sila. Tapos, ayun, sinasabi ko sila, ay, salamat, nandito ka, nanonood, ganun. Ganun na lang. Hindi ko sila sinasabayan ng, ay, ang bobo mo, ganun. Hindi ko sila sinasabayan kasi nga, ayun, masyadong yun, as a streamer, kailangan mo maging, nandyan pa rin yung sportsmanship mo. Kailangan mong anuhin. Kaya ka nga nag-stream para entertain yung ibang tao. So, kahit na sabihan ka ng masasamang bagay, ganyan, mo na lang yun as a streamer. Hayaan mo na lang sila kasi malay mo, may na-experience lang silang sa in real life na masama or di sila okay. So, di naman kasi natin malalaman yun. So, wala, hayaan mo na lang. Nagkataon na sa'yo nilabas yung ganong sama ng loob kahit nila. sabihin mo kung sa stream, bobo, ganyan, okay lang. So, nag-i-enjoy ka. Tapos pag off-stream mo nang tangina mo rin. Ay, pero kung tutusin, actually yun may mga ganon. Pero okay lang yun pag sinabihan mo, sobrang dami. Sasabihin pa niyan pag nagko-comment, murahin mo naman ako. Ganun. Sasabihin, sige. Pag ganun, oo. Minumura ko talaga sila. Pag ganun. Usually pag ganun, sabi, mumurahin mo nga ako, sige. Okay 75 stars mo na. Ganun lang. Actually, may mga ganun, di ba? Na nangihingi. Pero ito, isa sa mga tanong ng karamihan, kailangan ba may itsura ka para mag-grow as a streamer? Siguro na yun, tawag doon, bonus na lang yung may itsura ka. Ang maganda dyan, meron kang entertainer ka, may ka, tawag doon, may sarili kong originality as streamer. Siguro pag ka, bonus na lang yun kasi syempre, sino hindi maka-appreciate sa good looking streamer, di ba? True. Sa bagay, kasi minsan may mga taong good looking naman sa stream pero wala namang personality. Yun, kailangan personality yung i-stream ka. Tapos di naman mo si unang-una diyan si Chooks TV di naman siya masyadong hindi, pero sa mata ng karamihan hindi siya yung talagang mapapiolo Pascual na kapugian. Hindi talaga, pero pag nag-stream yan, sobrang dami ng viewers niyan, ang daming nakasuporta, tapos nagbibigay ng stars. So more on personality talaga pag nag-i-stream ka. Do you find it do you still find it weird na maraming tao nagbibigay ng pera just to see you play? Ano ang pakiramdam mo sa ganun? Pag may mga nagdo-donate sa'yo na nakakatuwa yun kasi natutulungan ka nila sa mga mo. Kasi syempre pag nag-i-stream ka, nandyan yung bills like kuryente, ganun. So nakakatulong yun para sa streamer na ma-appreciate. Tapos babad ka pa sa oras. Pag nag-i-stream ka, kailangan mo ring light, nakatutok yun sa mata mo. So nakakatulong yun para sa mga tools or mapapaganda pa yung quality ng ng stream mo. Kasi nung naka-laptop ako is nasa 480p lang ata yun yung napoproduce ng Streamlabs. Tapos ngayon is naka 1080p na ako. So as a streamer is appreciated namin yan kasi makakatulong yan para sa amin nakabili ng bago naming sabihin nating mousepad, ganun, tawag doon,
mouse, tapos keyboard. So nag-upgrade kami para mapabetter yung quality namin as a streamer. Kasi may mga iba kasi na nung una hindi ko rin nagigets kung bakit ikaw magbibigay ng pera sa isang tao para lang gumawa sila ng videos. Pero upon realizing na nung ako ay naka-experience na mag-support, ako mismo nagbigay din ng pera sa creators, parang naisip ko na, oo nga, parang there's a sense, parang as an audience, iba rin yung feeling na nakikita mo, sinusuportahan mo yung creator mo. Kasi I experience giving to creators and experience ko rin na bigyan. Lalo na, di ba, pag Gcash, nakikita mo yung kung sino yung nag-donate. Opo. Kaya sabi ko, oh my God, may nag-donate. Paano ko to i-handle? Una, nakaka-overwhelm. Pero yun nga, at eventually, ma-appreciate mo siya kasi parang it's a sign na nagugustuhan nila. Parang may value yung kanila. So, ibig sabihin lang nun is na-appreciate ka nila as a streamer. Tapos, sa kanila is masaya sila, nadonatan ka nila. Tapos sa'yo naman, as a content creator, is nagpipaid off yung pinaghihirapan mong content. Parang mas pinupush ka pa nilang mag-create ng content. Kaya di ba yung na pag-usapan natin kanina, sumasayaw na lang sa gitna ng camera, pinagpapatuloy pa rin nila yun. Kasi ang daming nagbibigay ng support, ng pera, ng donation for them to perform. Kasi usually ganun lang naman talaga actually sa internet, mahirap makancel ngayon sa internet unless ang iyong ginawang pagkakamali at sa Pinas, unless ikaw ay naging proven na pedophile or ikaw ay proven na ano pa yun, kasi ang kabit hindi sa atin sa Pinas, yung sino yun, si Zainab, sino yung nanloko kay Zainab, sino yung lalaki na yun, si Skustali ba yan? Si Tom Rodriguez, di ba, nagtrending sila before. Asa na sila ngayon? Nakalimutan na natin, di ba? Wala na. Hindi mo nakaka-cancel yun kaya huwag kayo mag-alala sa cancel culture sa Pinas. Actually, hindi nga ako naniniwala na kaya mong i-cancel ng isang tao online unless, at least I think it's a general understanding na ang pedophile talaga yun, off the face of the earth ka talaga, mawawala ka sa internet. Pero aside from that, ano tawag nito, natatandaan mo pa ba kung sino yung pinakaunang nagbigay sa'yo ng donation? Nag-unang bigay sa akin ng donations na pinaka natandaan ko na sobrang laki is yung taga Malaysia, which is sa length na 20 minutes is nakapag-donate siya sa akin ng 8k stars, 1k, tapos nagsunod-sunod 500. Talagang doon ako na amaze kasi sobrang laki nung nagustuhan niya lang yung stream ko, which is nag-stream ako ng Valorant nun, tapos biglang may nag-send sa akin ng ganito, boom. Tapos yun, na-amaze ako kasi hindi ko alam kung anong i-expect ko, mag-thank you, so yun, thank you ako sobrang dami kasi nga kada minutes nagsisend siya sa akin ng stars. Sabi ko, ganito pala yun pag naging streamer ka, yung dati napapanood mo lang, tas ngayon ikaw yung pe-perform, tas binibigyan ka na ng stars. So amazing talaga yung nangyari. Ikaw yung nagre-react sa donation nila, no? So, mapapaawaw ka na lang talaga, tapos kinikilig ka, tapos sinasabi nila, namumula ka, adobo. Kasi babae pa yung nagdo-donate, tapos namumula ka, adobo. Tapos, yung viewers may nagsabi na grabe na yan. Sila sabihin pa nila, balato naman dyan Kasi actually yung mga malalaking donors, tinitingala din ng chat yan ng audiences. Opo, nila yan, ini-stock din nila yan, tapos tinitingnan nila, ganun. Legit ba to? Pwede ba tong? Tapos sa mga sa mga audience mo, mga kabukon ng communities mo, para i-support ka, yung iba dyan, sila na yung nag-i-insist maging editor, ganon. Tapos sila mag-i-insist maging yung sa ngayon sa chat, parang ikaw sila yung magko-control, sila yung nagmo-mod. Moderator na yun. Yung sa Discord ko, which is fans ko lang yun din, siya yung nag-asikaso ng Discord ko kasi hindi pa ako nagdi-Discord noon. Siya yung nag-asikaso ng bot, ng mga automatic bot. So thankful din ako sa mga tutusin, mahal yan siya yung nag-asikaso sa akin nun without fee talaga. So ayun, siya yung naging moderator ko nun. Kaya naman kahit is ang kapalit naman nun is ayun,
kino-coach ko siya sa Axie dati. Ayun. Out of support talaga. Kasi yun ang hindi nakikita ng karamihan, na yung community na nabubuo mo through gaming, through streaming, na kung tutuusin, yun nga. Kasi not everyone can be a streamer. Parang tulad ng ibang mga professions, di ba? Hindi lahat kaya maging engineer, hindi lahat kaya maging teacher, hindi lahat kaya maging streamer. Parang kahit sabihin natin na sanayan din, pero eventually talaga malalaman mo kung komportable ka talaga o hindi eh. I think ilan bang months yun before ko masabing hindi ako comfortable sa streaming dati. I think it took me 4 months para masabi na streaming is not for me. Pero nabago din yun kasi nung nag-online class, nag-stream ako. Technically, naging streamer ako sa online class. So parang sabi ko, mag-streaming na lang ulit ako. Pero na-inlove ako sa ganitong content. And hopefully, tuloy-tuloy din siya. And ang tawag nito, before we end, parang one of the last questions na iisip ko, na gusto ko itanong sa'yo. Do you see chat as a single entity or multiple identities ang chat mo sa streaming? Kasi may mga ibang streamers na tinatrato nila ang chat nila as collective. May iba naman ang trato nila sa chat nila during live stream ay individual persons. Alin ka sa dalawang yan? Siguro more on ako sa individual. Parang kasi siyempre individual sila. So kung ano yung approach nila sa akin, iba din yung approach ko sa kanila. Ganun. As a streamer. And then thankful naman ako sa mga kasi ang gaganda ng mga feedback nila sa akin. So ayun, nag-paid off yung mga puyats, tapos yung mga hard work din ang ginawa, yung time na binigay ko dun sa game na yun, which is nagugustuhan nila. Kaya naman as a streamer, kapag may ganun ka ng mga tao, is wag mo nang bitawan kasi wala ka nang mahanap na iwang ganun eh. Kasi sa internet is makakabuo ka talaga ng real life friends mo. May magkikita kayo through internet, tapos personal life, tapos bonding kayo. Yun yung maganda. Lalo na ngayon na lumuluwag-luwag na, pero again guys, be careful lang pag makikipag-meet up kasi alam mo na may COVID pa rin po. Pero given that, so last question ko sa'yo, what's your hope sa future ng streaming dito sa local scene natin, Mapadaet or Philippines? Dito sa Daet is sobrang laki ng potential dito sa Daet, mga streamer or ng gaming community, kasi nga yung mga kabataan talaga is gusto nila mag-enjoy, tapos yun pwede na yung pagkakakitaan. Katulad nitong sa nag-handle ako ng team dito sa Daet, yung SM na tournament, which is Battle of the Legends. Tapos may sa aking player or friend na ko daw sila, ako yung magiging nila manager, kasi nga wala silang pang-register, ganun. Tapos sabi ko, okay, sige na, ako nang bahala mag-register sa inyo. Bigay nyo lang yung info ninyo. Tapos ayun, sa pag-support ko sa kanila is nanalo sila ng first place dun sa event na yun. Wow, malaki yung, alam ko malaki yung prize na. So nakanalo kami ng 10K, tapos may mga gift items pa. Ayun, ang kailangan lang talaga nila is yung gamer din siguro na nagso-support sa kanila, na alam yung gagawin. So para magpa-represent dito sa Daet, so nag-aano na rin ako, nag-overlook na rin ako sa vision ko na gusto ko magka-bootcamp dito sa Daet Camarines Norte para sa mga players. Yun talaga yung isa sa goal ko as a streamer, para dito rin sa Daet is yung talagang may mga skills tas talent sa game na yon, katulad ng ML na yan, para makapag-compete sa other tournament or dyan sa MPL. Ayan, kailangan mo ng kailangan mo din i-support yung mga tao na yan, kasi may as a gamer, alam mo na agad kung sino yung may potential o wala. True. So ayun, sa dito sa Daet talagang gusto kong magkaroon ng gaming community na representative ng natin, ng province natin. Kasi ang maganda kasi dito sa Daet, siya,
anong tawag nito? Nasa transition siya ng papunta na sa modernity na nang una parang isolated ang diet, tas eventually nagbo-boom na siya, dumadami na yung influencers, streamers, content creators. Then nakakatuwa lang na may ganun tayong future, and hopefully ay tuloy-tuloy na yan, kasi personally ay maganda rin ang potential ng streaming as it's not just profession pero as an industry din kasi minsan may mga streamers na ano tawag nito? May mga streamers na hindi marunong sa mga certain na bagay pero magaling sa tao, magaling makisalamuha. Then ilagay mo sa isang streaming setup, boom, biglang magkiklik. Mga ganun kasing personality yung nagdadala. And eventually, hopefully, dumating tayo sa ganung pagkakataon. And with that said, Mariano, aka Adobo Sanity. So thank you so much for sharing your time, and actually madami pa nga tayo pag-uusapan sa gaming pero saka na more to come. Hindi naman tong first and last natin pag-uusap. So thank you so much for being a guest in this episode. So if you want to support Adobo Sanity, all of his links will be down below. So YouTube, Facebook, TikTok, ano pa ba? Yun lang naman na tatlo. Pero tingnan natin kung mag-Twitch tayo. Twitch pwede. Then OnlyFans daw. Baka naman. So thank you so much. With that said, this is your host PJ, and I will see you all on the next one. Bye-bye.